Tatlong tao. Ito mga Bicolano. O yan mga kapatid. Sige, hindi naman yan. Pasuyo ako nung 30 doon na. Ito, may nakita kang air cleaner. O walang laman. Ay, ito, washable. Washable siya, o yun, may ano. Oo, para siyang ano, yung, alam mo yun, yung may pelikula na yun, yung may genie, yung kay si Lea Salonga kumanta. A whole new world. Nagagano dyan, lalabas si genie. Yan. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na, nabuo na namin yung makina ng Volkswagen. Target namin, paandarin namin ito mamaya. Ilalagay namin dun mismo sa transmission. Pero bago yon mga kapatid, mga sa tingin mo, mga ilang oras pa tayo? Ha? Ito na lang. Ito na lang. Konti na lang. O, sige. Kasi mga kapatid, alam nyo, nung araw, 1994, may nabili akong KE30 na Corolla, 4-door sedan. Ang makina ay 3K. Ngayon, nabili ko yon kay Frankie Olivar. No, si Bro Frankie Olivar, kaya lang siya ay pumanaw na. Noong 1994, siya ay taga Guadalupe, Makati. Yung kotse na yon, kinuha ko sa Arayat, Pampanga dahil naka-junk. Parang ito, nung kinuha ko tong coaching Kuba na to, junk na to doon sa harapan ni Kuya Tony. Buti na lang, may panghila tayo. Pero yung Toyota Corolla KE30 na yon, mga kapatid, hindi ko yun hinila. Pinilit ko na mapatakbo yun. Kasama ko yung bayo ko na nandyan sa Los Angeles, California, Kuya Gilbert de los Reyes. Dala namin naman yung kanyang Mitsubishi Colt. Yan, Mirage. Yung unang-unang Mirage. Sabi ko, bayaw, kailangan paandarin ko to dahil may hirapan tayong hilahin. Yan. So pinaandar ko yon. May dala kaming baterya, Doms. Kaso walang minor. Umaandar naman siya, rumirevolusyon. So inadjust ko lang yung karburador. Kasi barado yung barado yung karburador, barado rin yung fuel filter. Ngayon, mga kapatid, yung Corolla na yon, bulok na rin yon. Pinabody repair ko. Yung mga pintuno, nilagyan ko na lang ng illustration board kasi sira na rin yung mga, mga sidings niya eh. Hanggang sa ginagamit ko yon sa trabaho ko. Doon ako nagtatrabaho sa SBN 21. Ayan. Kung nanonood kayo ng mga NBA nung araw, noong 1994, doon po ine-ere yung mga NBA noong araw sa SBN 21. Ngayon, para mapabilis ko yung kwento ko, nung panahon na yon mga kapatid, ang hirap ng humanap ng mga pyesa. Kapag ganun ng kaluma, yung sasakyan mo, 1979, 1994, masyado nang mahaba yung taon, no? Naluma na siya, ang hirap bumili ng mga pyesa, yung mga body parts. Yan. Kaya ang nangyari, unti-unti, nakabili na ako ng ibang sasakyan. Yun ang mga Corolla ko na yun ay binili ng bayo ko. Sa kasamaang palad, yun ay bumangga at hindi niya na naipaayos, ipinakilo na po niya. Ganyan ang nangyayari nung araw kapag ka ang sasakyan mo ay luma na, nawawalan ka ng mabiling pyesa at hindi mo alam kung saan ka kukuha at ija-junk mo na. Ganun din yung mga nangyayari sa mga Volkswagen nung araw. Kasi sumikat naman talaga siya. Kaya lang, pagpasok nitong mga modelong sasakyan, napabayaan na itong mga Beetle na yan, halos wala kang mabilhan ng pyesa, tapos hindi pa aircon, mabigat pa ang steering, kaya ang iniisip nung iba, igarahe ko na lang yan. Yung iba naman, pinabayaan na lang sa kalye kasi noon hindi pa mahigpit. Kahit na diyan mo lang sa kalsada iwan ng sasakyan mo, ulanin, arawin, kinakalawang, nabubulok, ganun ang nangyari sa karamihan ng mga Volkswagen na to. Kaya ako naman po binanggit sa inyo mga kapatid, itong mga sinasabi ko ay dahil nga may mga nag-comments po itong nakaraang vlog ko na nangihinayang sila dahil pinabayaan lang nila na mabulok yung kanilang mga Beetle, yung Brasilia, mga nabulok yung iba dyan. Yung iba naman na marunong sa sasakyan, may mga talyer o kaya talagang magaling siyang mag-ingat, no? Yung iba dyan, naingatan pa nila yung mga Volkswagen na papinturahan nila at naitago nila. Ako naman nandito, binubuo ko itong, sabihin na nga natin na basura na. Meron po kasing nag-comment sa akin kagabi na bakit ko daw sinasabing basura. Bigay ko daw yung compliment dun sa may-ari. Binigay ko na po yung compliment kay Kuya Tony. No? At yung sasakyan po na yan, binayaran ko po yan ng 20,000. So ngayon po, ang nagagastos ko na rito, nasa mga 50,000 na po ako kasama dito sa makina. Ang tansya ko dito ay gagastos ako ng hanggang 250,000, magandang-maganda na to kasama pintura.
kasama yung electronic power steering, kasama rin yung aircon. Totoo pong basura yung nabili ko. Kaya lang, hindi ibinenta ito ni Kuya Tony ng murang-mura lang. Kasi yung iba nga, pinapakilo na lang eh. Pupuntahan doon ng mga kunwari bibili, tapos babaratin siya ng babaratin, tapos kikiluhin na lang, dadalhin na lang sa junk shop. Pero ako, ang talagang habol ko dito, yung basura na binili ko ay makikita nyo ilang araw mula ngayon na tumatakbo at magandang-maganda. Para naman, makita nyo na yung palang basura na iniwanan nyo lang sa labas ng inyong kabahayan, pinababayaan nyo lang na maulanan, maarawan at nabubulok, ay meron pa palang pag-asa. Kaya ako po sinabing, ito pong nabili ko ay basura. Tulad nito, nag-overhaul kami. Marami akong pinalitang pyesa. Doon sa body niya, talagang strip to metal po yan. Tatanggalin ko yung lahat ng kulay na nakikita nyo na yan para lumabas talaga yung mga bulok. Doon naman sa bed niya, doon sa chassis, ay naipakita ko sa inyo doon sa mga nakaraang video ko na iyan ay na-body repair na namin. At almost 90% na po kami doon sa chassis. Ngayon mga kapatid, lumipas ang panahon, naglalabasan na itong mga online stores na to. Yung makakabili ka na ba sa ibang bansa ng mga produkto nila, ng mga materialis nila at kung ano-anong mga bagay na bibili mo sa ibang bansa at nakakarating na dito sa Pilipinas. Nung araw kasi, halimbawa nasiraan ka ng BMW, pupunta ka dyan dati sa Basic, saka sa Delodur. Kapag wala pa silang available na pyesa noon, i-import pa nila yon, maghihintay ka ng ilang buwan. Kadalasan, ganun ang nangyayari. Pero, ito habang lumilipas ang panahon, ito na, may mga online stores na. Katulad ng eBay. Ayan, sa eBay, madalas ako nakakabili, pero hindi sa pyesa ng mga sasakyan, kung hindi yung mga softwares. Ngayon, ito na po ang kagandahan nung medyo nag-evolve na talaga yung internet at halos lahat ng Pilipino ay nakakagamit na ng internet. Yung palang mga pyesa ng mga sasakyan na yan, yung KE30 ko, may mabibili pa palang taillight, may mabibili pa palang mga mechanism ng bintana, pinto, sa FB lang, sa marketplace, may mabibili kang mga parts out. Sa Thailand, ang daming pyesa pa nung KE30. Nanghihinayang tuloy ako, kaso ang problema nung panahon na yon ay halos hindi pa tayo naka-open talaga na gumagamit ng internet. At pagpasok nga nitong mga online stores na yan, hindi ka na nag-i-import kasi pag kinlik mo, binili mo, at legit naman yung seller, darating sa'yo yung mga pyesang binili mo. Tulad ng Beetle na to, marami na po akong nabili din sa online. At doon po sa ating supplier na si Bubbleheads. Itong Beetle na yan, nako, sa Japan, sikat na sikat pala siya. Naturingan na itong mga Hapon, silang pinakamalaki pagdating sa manufacturing ng mga sasakyan. Pero itong Beetle, mahal na mahal nila. Tulad nga nung sinabi ni GRJ, no, yung supplier namin dito sa baba, sa Tikling, yung surplus store dyan, sabi nila, kung anong kailangan mo sir na pyesa ng Beetle, pupunta ako doon si Mark. Si Mark Ismoto. Sabi niya, pupunta ako doon sa isang buwan, ilista mo lahat ng kailangan mo na pyesa ng Beetle, marami sa Japan yan. Eto, napakatalino ng Hapon eh. Noong araw, yan nga, yung 90s, 80s, may mabibili kang mga TV, walang channel 2, saka walang channel 4. Yun yung mga Japanese standard na mga TV. 100 volts, pag naisaksak mo sa 220, sabog. Di ba? Pati yung mga radio nila, stereo nila, yung channel, kakaunti lang. Kasi nga, ang frequency sa Japan, iba. Dito sa atin, magsisimula ang frequency sa 88 to 108 sa FM radio. Doon sa kanila, mas mababa doon. No? Kaya ngayon, wala ka nung ibang mga channels kapag ang binili mong radio ay galing sa Japan. At yung pong ginagawa ng mga Hapon na yan, dahil alam nilang maibebenta nila sa labas ng bansa, yung kanilang mga luma ng mga appliances, luma ng mga sasakyan, yung mga Beetle na yan, yung mga Mini Cooper, mga BMW, lahat ibinebenta nila ng surplus sa mga importer ng galing sa India, Pilipinas, Malaysia, Thailand, yan. Yun yung kanilang mga customers. Kaya yung mga gustong magbuo ulit ng kanilang mga Volkswagen, gusto nyong buhayin ng inyong mga Beetle, Kotseng Kuba, tumingin po kayo sa online, itatype nyo lang, Volkswagen Beetle parts. O pagdating sa marketplace, Volkswagen Beetle parts out. O pagdating naman sa Lazada, sa Shopee at kung ano pang mga ibang mga online seller diyan, online store diyan, itatype nyo lang yung mga kailangan nyo at maglalabasan. Kahit nga sa Google may mga maglalabasan.
So, iyon ang importante mga kapatid. Kung gusto nyong mabuo pa ulit ang inyong mga lumang sasakyan, halos lahat ay nandiyan pa sa internet, nandiyan pa sa mga online stores. Ngayon, pagdating sa Thailand, sa Malaysia, palibasa, nandiyan ang mga manufacturing plant. Yung mga maliliit na tindahan dyan, talagang nagmamanufacture pa po sila ng mga pyesa ng mga lumang sasakyan. Okay, dahil sa patapos na tayo rito, mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo, mamaya, paandarin natin to para malaman natin kung maganda ba ang takbo o maganda ang kondisyon ng makina na to. Dapat maganda to dahil palit tayo lahat. O, yung cylinder, palit tayo ng piston. Nakita ko ng dahilan ng usok nito. Ha? Anong nangyari? Oo. Cylinder wall, butas-butas. Oo nga, no? O, putok-putok na, oh. Oo. Kaya ito ay ano? Hindi na makalapat yung piston. Oo, hindi na nakalapat, no? Kaya nabasa yung ano, yung mga spark plug natin. Tumagas na yung mga langis. Okay, mga kapatid, ngayon na ang panahon para kung gusto nyong buhayin, kung gusto nyong i-revive ang inyong mga lumang sasakyan, kahit hindi pa yan Volkswagen, hindi pa yan Beetle, tumingin lang kayo sa online, tumingin kayo sa eBay, tumingin kayo sa Shopee, tumingin kayo sa Lazada, sa Parts Out, sa internet, sa Google. Hanapin nyo ang mga piyesang kailangan nyo bago nyo simulan ang plano nyo. Kasi kung wala naman talaga kayong mabibili, edi back out. Pero tulad ng ginagawa ko ngayon, ito pong Beetle na to, papaandarin na namin. Pagdating sa pyesa, sa suspension, sa body parts, kompleto na ako lahat. A-assemblein ko na lang. Kaya po mga kapatid, huwag po kayong matatakot na buhayin ng inyong Beetle. Kasi alam nyo kung bakit mas mura ang maintenance ng mga ganitong sasakyan. Kumpara doon sa sasakyan mo ngayon. Napakamahal ng mga injectors, ng mga diesel, napakamahal ng mga pyesa ng mga digasolina ng sasakyan ngayon. Tapos bibili ka ng mga bago, yung mga hybrid. Ito mga kapatid, kapag ka itong Volkswagen ko, naka-power steering, at ito ay naka-electric aircon, at talagang maganda-ganda ang pagkakabuild ko rito, ibabalik ko yung mga original na mga upuan nito, itapat mo yan sa hybrid mo. Ewan ko lang kung sino ang mas pupuntahan ng maraming tao. Mga kapatid, baisingit ko pala. Mura ang maintenance itong Beetle. Kahit na ako gumastos dito ng 200,000, sigurado naman na mag-i-enjoy ako. Pero ito, wag po kayong bibili niyan. 500,000 sa mga owner. Mataas na yung 150,000, super ganda na yan. Pero kung 500,000 na ganito na marami pa akong aayusin, wag na wag po kayong mag-try na bumili niyan. Malulugi po kayo. Ayun. Gaan lang oh. 3 tao. Ito mga Bicolano oh. O ayan mga kapatid. Salpak na natin. 4 na tornilyo lang yan ano? 4 na tornilyo sa transmission. Yung gasolina natin, ilalagay na lang natin sa... Sige, hindi naman na yan. Meron siyang support dito lang sa transmission. Ito, isa. Dito. Pero simpleng-simple lang yung rubber niya. Dumping rubber lang yan eh. Tapos dito. Sa engine, wala. Pero parang kaldero pala talaga, no? Ito, may ano, buhat ano. Parang sa kaldero lang. Kailangan gumana to kasi wala kang cooler. So ilalagay mo yung, hanapan mo na lang ng ano, ng belt muna na magkakasya. Salina mo ng langis. Repsol 5W30. Oh. Ayan yung modelo natin, oh. Para sa Volkswagen Beetle. Baka sabihin nyo, lumang sasakyan yan. Eh, ginamitan mo pa ng polysynthetic. O, dyan natin malalaman. Titignan natin kung maganda epekto. Ang sinasabi nung iba, naku, tatagas yan. O, titignan natin kung talagang tatagas. Ang ano kasi nito, ang filter niya nandun sa ano? Sa drain plug. Oo, nandun. Pag mag-change oil ka, hugasan mo yon. Okay na. Kulang pa. Okay na. O, 3.5. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nasira at napudpod ang carbon brush ng ating starter. Kaya po, bukas na lamang po namin ito papaandarin. Mga kapatid, magkita-kita po tayo sa mga susunod ko pang mga vlogs. Para naman po makita nyo itong build natin, itong nirestore nating Volkswagen Coaching Cuba. Yan. Maraming salamat po sa panunod nyo ng aking mga vlogs. Kung pwede po, paki-like, paki-share at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Magandang hapon po sa inyong lahat.